Arangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ngayon ang situation dyan sa may EDSA Shaw Corner, Guevara. So ito yung sa may Mandaluyong area. Unahin natin yung sa kanang bahagi ng inyong mga screen, yung halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Ito yung galing ng Makati at dumadaan ng Mandaluyong, papunta ng Quezon City at papunta ng Kamanava. So may rush hour ngayon, so expected talaga itong ilalim ng Shaw Underpass ay talagang mabigat ang daloy ng trapiko kasi may malaking mall na dadaanan dyan. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Quezon City, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati. So yung southbound lane ng EDSA, wala magiging problema ang mga motorista. Samantala, okay, ito naman ang situation ngayon dyan sa may Eastwood, sa may C5. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi, yung medyo may pagbagal. Ang daloy ng mga sasakyan ngayon, yan yung mga galing ng Marikina area, galing ng Quezon City, papunta yan ng Ortigas at Taguig area. Medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantalang na dun sa right side ng inyong mga screens, yan yung galing ng Pasig, galing ng Ortigas, papunta ng Quezon City at Diliman area. Wala maging problema ang mga motorista na dadaan sa linyang yan. July 30, 2025, Miyerkules, niyanig ng malakas na lindol ang Russia at agad naglabas ng tsunami alert. Kabilang na rito sa Pilipinas. Kaya pinagdoble ingat ang mga nakatira malapit sa mga baybayin sa ilang probinsya. Mamaya po ay ihahatid namin ang detalye ng balitang yan. Siyempre kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Freebox, nagbabala sa posibleng banta ng tsunami sa mga coastal area sa bansa kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Bus, sumampa sa gutter at nakipaggitgitan pa sa truck. Huli sa video. Desisyon ng Supreme Court sa VP Sara impeachment hindi pa pinal at dapat daw bawiin ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio. House Speaker Martin Romualdez, suportado ang panawagang budget reforms ng Pangulo. At kotse sa Singapore, nilamon ng sinkhole. Niyanig ng magnitude 8.8 na lindol ang Russia kaninang umaga. Dahil sa lakas ng lindol, agad naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS. May report si Ryan Paraboles. Kasunod ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa silangang baybayin ng Kamchatka, Russia, agad na naglabas ang DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng isang babala sa posibleng minor sea level disturbance sa Pilipinas matapos ang malakas na lindol sa Russia. Ang nasabling posibleng minor sea level disturbance sa mga coastal area ng Pilipinas ay dahil sa lindol at ito ay nakaharap sa dagat Pasipiko. Nasundan pa ito ng lindol sa Russia ng aftershocks na magnitude 8 ang lakas. Nangyari ang lindol bandang 7:25 ng umaga, oras sa Pilipinas, na may lalim na 74 na kilometro. Lumubog naman ang baybaying bayan ng Severokurilsk sa dulong silangan ng bahagi ng Russia na matatagpuan sa Kuril Islands matapos natamaan ng tsunami. Ayon sa ulat ng TASS News Agency ng Russia, ang ikatlong malakas na alon ang sumira sa mga barko at inilayo ang mga ito patungong dagat. Nakalikas naman patungo sa mas mataas na lugar ang may 2,000 residente ng bayan. Samantala, ayon sa PHIVOLCS at mga tsunami wave models mula sa Pacific Tsunami Warning Center, inaasahang makakaranas ang Pilipinas ng mga alon na mas mababa sa 1 metro o 1 dipa. Ayon pa sa ahensya, bagamat maaaring hindi ito ang pinakamalaking alon, pero ang mga alon ay maaaring magpatuloy sa loob ng ilang oras. Pinayuhan ng PHIVOLCS ang publiko na maging alerto
alerto sa hindi pangkaraniwang paggalaw ng tubig sa dagat. Partikular na pinag-iingat ang mga residente sa mga sumusunod na lalawigan na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Sa Luzon ay Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Habang sa Visayas naman ay Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. At sa Mindanao ay sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao de Oro. Mahigpit na pinapayuhan ng mga tao na lumayo sa dalampasigan at huwag munang pumunta sa mga baybay ng nabanggit na probinsya hanggat hindi pa kinansela ang advisory na ito. Para sa mga residente na ang bahay ay malapit sa dalampasigan, inirerekomenda ang agarang paglipat sa mas mataas na lugar o mas malayo sa loob ng lupain bilang pag-iingat. Para naman sa mga may-ari ng bangka na nasa mga daungan o mababaw na tubig sa baybayin, dapat aniyan nilang isecure ang kanilang mga bangka at ilayo ang mga ito sa waterfront. Ryan Parabole, sumaarangkada sa Pagbabalita. Kinansela ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Davao Region, pati klase sa mga paaralan kanselado dahil sa banta ng tsunami. May umarangkadang balita si FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Naantala ang biyahe ng mga barge dito sa Santa Ana Wharf sa Davao City na biyaheng Davao Samal Island. Kinansela kasi ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa buong Davao Region kaninang alauna ng hapon dahil sa banta ng tsunami. Ito ay matapos yanigin ng malakas na lindol ang east coast ng Kamchatka, Russia na nakaapekto sa ilang mga bansa maging sa ilang mga lugar sa Pilipinas. Kasama ang 5 probinsya ng Davao Region sa nabigyan ng tsunami alert ng National Disaster Risk Reduction and Management Center. Kabilang dito ang Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao Oriental at Davao de Oro. Dito sa Davao Region, nagpalabas agad tayo ng Sea Travel Advisory, suspending all watercrafts, vessels navigating within the area of responsibility of Davao Region. And that includes Davao City, ma'am, and itong Island Garden City of Samal, ma'am, this afternoon at 1 o'clock in the afternoon. Nagkansela naman ng klase ang ilang paaralan lalo na ang malapit sa coastal areas sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tsunami. Dahil na rin sa banta ng tsunami, hindi iniwan ng mga tripulante ang kanilang mga bangka sa takot na mawasak ito. Amo lang rin kanang dagkog balod, mabantay ng bangka, nya makadipinsa pumig makaatog tubuya. Matamito sa Matapos din ang huling biyahe ng barge kaninang alas 12 ng tanghali, iilang pasahero na lang ang nagsidatingan at umalis din kaagad nung hindi na nila ito naabutan. Wala na. Kato lang na iduha diya kanina. Tana, pero kaputian mo to sila. Wala na yung nagani nga pasahero. Paglalga sa alas 12 nga bangka. Iniutos din ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang preemptive evacuation sa lahat ng mga nakatira malapit sa baybayin. Noreen Igonia, umaarangkada sa Pagbabalita. Sinuspinde ng Philippine Ports Authority ang operasyon ng mga pantalan sa coastal areas o mga malalapit sa baybaying dagat dahil na rin sa banta ng tsunami. Sa isang memorandum na inilabas ni PPA General Manager J. Santiago Agaran ang naturang pagpapatupad nito. Anya bahagi ito ng kanilang nationwide response sa tsunami advisory na inilabas ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa silangan ng baybaying dagat ng Kamchatka, Russia. May mga tinatawag na high-risk provinces sa Luzon, Visayas at Mindanao na kanilang na-identify kung saan ipinatigil nila ang operasyon ng mga pantalan. Kaninang tanghali ito naging epektibo at natagal hanggang alisin na rin ng PHIVOLCS ang tsunami warning. Kabilang sa mga apektadong pantalan sa Luzon ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes at Sorsogon. Sa Visayas naman, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte. Habang sa Mindanao naman ay Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao de Oro.
Samantala, kaninang alas 5 ng hapon ay tuluyan ng kinansela o inalis ng PHIVOLCS ang tsunami warning sa Pilipinas. Viral ang video ng gitgitan ng isang bus at truck sa Mandaue City. Ang gitgitan nauwi sa sagutan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa video, makikita ang bus na ito na nakasunod sa isang truck sa MC Briones Street sa Mandaue City. Maya-maya, dumaan ito sa gutter at nagtangkang mag-overtake sa truck. Dahil sa liit ng gutter, hindi siya makalusot hanggang sa nagkasagutan sila ng driver ng truck. Ang insidente nangyari nitong Lunes ng umaga at agad na nag-viral matapos i-post ng driver ng truck. Kahapon kusang isinuko ng bus operator ang driver sa Traffic Enforcement Agency ng Mandaue City na kinilalang si alias Ronnie. Ayon sa driver, nagawa daw niya yon dahil pakiramdam niya ay sinasadya siyang asarin ng driver ng truck. Sa huli, mangiyak-ngiyak siyang humingi ng tawad sa mga otoridad. Pero waepek yan dahil papatawan pa rin siya ng reklamong reckless driving dahil inilagay niya sa peligro ang kanyang mga pasahero. Inisyuhan ng temporary operator's permit ang bus company. Paalala naman ng otoridad sa mga motorista, sumunod sa batas trapiko kahit na matraffic para maiwasan ang disgrasya. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Inihalal ng Kamara ang mga bagong pinuno ng ilang mahalagang komite or committee, kabilang ang makapangyarihang appropriations rules at Quadcom. May umaarangkadang balita si PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Upang higit pang mapalakas ang legislative oversight, disiplina sa pananalapi at koordinasyon ng mga aktibidad ng mababang kapulungan ngayong 20th Congress sa ilalim ng muling pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, inihalal ang mga bagong pinuno ng ilang mahalagang komite sa Kamara. Itinalaga si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Mika Swansing bilang chairperson ng Committee on Appropriations, isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Kamara na may jurisdiksyon sa paggawa ng pambansang budget. Si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia ang nahalal na Senior Vice Chair ng Appropriations Panel. Sa Quadcom naman, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang mamumuno sa Committee on Dangerous Drugs. Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Committee on Public Order and Safety. At si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante pa rin sa Committee on Human Rights. Habang wala pang nahihirang na bagong tagapangulo ng Committee on Public Accounts. Samantala, itinalaga si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora bilang chairperson ng Committee on Accounts. Inihalal si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo bilang chair ng Committee on Ways and Means at si Manila 1st District Representative Ernesto Ernest Junicio Jr. bilang senior vice chair. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua ang nananatiling chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Dansua naman sa Committee on Public Information. Bilang suporta sa Majority Leader at tagapangulo ng Rules Committee na si Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, inihalal ng Kamara si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor bilang Senior Deputy Majority Leader. Pinangunahan ni Speaker Romualdez ang panunumpa sa tungkulin ni Majority Leader Marcos at ng siyam na Deputy Speakers. Gayun din ang panunumpa ni na Secretary General Reginald Velasco at Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Para pag-usapan ang katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makakausap natin live via Zoom si House Deputy Speaker Janet Garin. Congresswoman Garin, magandang hapon po and welcome po ulit dito po sa Arangkada Balita. Magandang hapon rin po at maraming salamat sa pag-imbita ng Arangkada Balita. Congresswoman Janet, para po sa inyo, ano po ang pinakamalaking istorya sa nagdaang sona ng Pangulo?
ay ang importansya ng bawat Pilipino, yung bawat pamilyang Pilipino. Andun yung kalusugan, agrikultura, trabaho, edukasyon, ekonomiya. Pero kung titingnan mo, lahat doon, sentro ang Pilipino. Bunalik niya sa mga people on the ground, Oo, diba? yung kanyang SONA. May mga nagsasabi nga po na talagang kahit hindi niya diniscuss yung mga issue like, for example, online gambling, pati na rin yung impeachment case, nag-focus po siya talaga dito sa mga issue na malapit sa bituka ng mga Pilipino po. Meron po, Yes. O hindi niya minention yung online gambling. Pero nahagip niya yung issue ng missing sa Bungero. Ang ibig sabihin ay hindi yan nakakawala dun sa kanyang radar. And very important kasi hindi naman na tinimbok ng direkta, pero very important yung core message niya ng accountability, na bawat piso na binabayad na buwis ng bawat Pilipino ay napupunta rin balik sa taong bayan. So that's also very important. And Congressman Garin, is yung sinasabi din, may mga naghahanap din issue about sa West Philippine Sea. Hindi rin natalakay, pero yun nga na sinasabi natin, ang tinalakay dito is yung malapit talaga sa sikmura ng bawat Pinoy. Pero tingin nyo ho ba dapat na isama man lang yung West Philippine Sea na issue? Ang West Philippine Sea ay naging kaakibat na ng nakaraang mga SONA ng Pangulo. At kitang-kita naman natin yung aksyon ng gobyerno, ang ginagawa ng ating bansa para huwag ibigay any centimeter of the land that we own. So sa pananaw ko, hindi na naman siya kailangang sabihin kasi ginagawa na. Ang naging tumbok kasi ng kanyang SONA, ano ang kanyang plano para sa taong bayan, nasaan si Juan, nasaan si Maria, sa bawat hakbang na tatahakin ng Marcos administration. Kaya yan ay hindi dapat ilihis doon sa tinutumbok niya. Congresswoman Janet, kayo po ay alam ko kayo ay isang doktor, dating health secretary, at isa nga sa mga focus ng kanyang SONA ang kalusugan. So ano po ang masasabi ninyo? Dahil may mga reaction po na ang ganda po ng mga narinig po natin, biruin nyo, zero balance billing sa lahat daw ng DOH na hospital. Pero may iba nagsasabi, hindi naman po nila nararamdaman ito. Nasaan po ba ang gap dito? At ano po sa tingin nyo, yung pagkukulang, bakit para sa iba, hindi ho ito ramdam? Well, unang-una, nasabi ng Pangulo dati na ang kanyang kabinete at iba pang appointed officials have to really work hard, and stay up with the standards that he expects. So andyan yung nakaantabay na marching orders, work or leave, parang ganon. So yung statement na yon, kung idugtong mo sa kanyang SONA, nilay down niya ang kanyang mga plano at ang kanyang hahanapin sa bawat ahensya, kasama na yung Department of Health. So nung sinabi niyang zero balance billing, kitang-kita na andun na yung pondo. I think ang problema lang talaga yung bilis ng pagtugon ng Department of Health dun sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi andyan na, may pondo na. Kaya lang, ang tagal minsan ng processing, ang bagal ng processing. Kaya ang nangyayari, yung ibang ospital ay hindi tinatanggap yung guarantee letter ng talaga namang may pondo. Pero yung pag-project kung magkano ang kakailangan ay dapat ginagawa yan in advance para yung pondo ay nare-request na sa DBM at nare-release na ng DBM. Hindi pwede yung nangyayari kasi ngayon kung naghahanapan na ng pera or naniningil na yung mga ospital, doon pa lang magre-request sa DBM. Kaya tuloy delayed yung bayad, delayed yung serbisyo, kasalungat ito, hindi siya tugma doon sa bagong Pilipinas na vision na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos and ni Speaker Martin Romualdez. So andun din yung issue ng mga available gamot, especially sa cancer patients, available na mga bakuna. Pero kung titingnan natin, ang daming failures ng Department of Health. Dalawa lang yan. Either hindi nila natumbok yung timing or hindi sila nakapagpa-reserve or yung presyo ay malayo dun sa katotohanan. In other words, hindi pa huli ang lahat kasi nakabantay ang Pangulo, nakabantay ang taong bayan, at ang Kongreso sa direktiba ni Speaker Martin Romualdez ay tatahakin ang wider exercise of oversight powers. So you were asking ano yung gap? The gap is actually a more proactive
aggressive, mabilis na kilos na tutugon kaagad ang bawat ahensya ng gobyerno, kaakibat ang Department of Health sa pangangailangan ng taong bayan. And Congresswoman, tingin niyo po ba we have enough neto mga DOH hospitals to cater sa ating mga kababayan? Siguro nga kasi ang dating po kasi Congresswoman, di ba? Pag marami pupunta lang sa private kasi makikita nila puno. Yes, Oo, kahit tuloy. sabihin libre, Oo. kahit sabihin pong libre, ay wala naman silang Pwesto. walang gagamot doon. Oo, at walang pwesto. Tama. Pero yung tingin, we have enough hospitals kaya or meron pa sa pipeline na bubuksan para talagang kung maraming hospital, maraming makakapag-avail ng zero billing at mararamdaman po. Alam mo, hindi naman totoong kulang, no? Kasi when I was Secretary of Health, lahat ng ating treatment, lahat ng ating yung ating mga sanitarya, marami yun eh. Lahat ng ating mga sanitarya ay kinonvert natin into general hospitals. Nasaan ba yung gap? Ang nangyayari kasi, lahat ng taong bayan, kapag may nararamdaman, diretso sa hospital. Maganda nga ang naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng bukas centers. Pero dapat yan, ando dun sa mga lugar na walang ospital, pupuntahan ng tao para malapit sa kanila ang serbisyo ng kalusugan. At kapag kailangan dalhin sa ospital or kailangan i-admit, dun lamang pupunta sa DOH hospital or provincial hospital. What is happening now, hindi na filter. Yung kailangan ay outpatient lang at hindi i-admit, ay hindi nabibigyan ng ang pagkakataon na matingnan dun sa kanilang mga lugar. Meron na, nasisimulan na, pero kulang pa, no? Kailangan pang dagdagan. So again, ang bukas centers ay hindi siya dapat nasa loob ng mga ospital. Dapat andun siya sa mga lugar na walang hospital para kunyari sa 100 pasyente na kanilang makikita o 10 lang ang kailangang pumunta sa hospital. So that will decongest our regional hospitals, our other DOH and provincial hospitals at magkakaroon ng bukas na available bed para sa kanila. Dagdag pa natin, ang dami actually unutilized spaces sa ating mga pampublikong hospital. Minsan andun yung mga lumang kwarto, ginawang bodega. Konting ayos lang yan. No, pagandahin mo, linisin mo, lagyan mo ng additional beds, talagang magkakasya. It's an issue of management and maximizing government spaces and making health services more efficient. Speaking of the bukas centers, Congresswoman, to be fair naman, meron namang tayong narinig na mga nagbukas na malapit sa mga barangay. Let's say, hindi naman po siya nasa ospital kasi nga the idea is that dapat huwag ka na nga pumunta sa ospital kasi puno na. Yes. Hindi po ba? Pero alam mo, gusto ko makakita pa. Sana i-feature po nila, no? Like yung mga bus. Yes, opo. O, kasi hindi natin alam, naririnig ko lang, pero nasaan ba? Tama po yan, no? Mayroong mga bukas centers na nilagay outside the hospital. Yun yung una. Kaya lang itong mga sumunod ay nasa loob ng regional hospitals or provincial and district hospitals. So technically, it's still an OPD center. So it is already in existence. Kaya ang maganda dyan, lahat ng bukas centers ay nasa area. Yung primary care facility na kapag in-x-ray mo, ay pneumonia yan. Kailangan i-admit, ipadala sa ospital. Ay, hindi yan pneumonia, infection lang na konti, or irritation lang. Okay, bigyan ng gamot at pauwiin. O ito namang isa, normal naman pala, hindi naman ito nag-stroke, o so dito lang i-observe. O ito namang isa, hindi pala siya dengue, o dito lang i-observe for 24 hours, mafi-filter mo sino at yung mga kailangang bumiyahe patungong hospital. So bukas centers should be at least 1 to 2 hours away from existing hospitals. In that way, matutugunan natin ang hinaing ni Pangulong Bongbong Marcos, including Congress under the leadership of Speaker Martin Romualdez, to make health accessible, affordable through a more efficient working healthcare workforce. Okay, nako, maraming salamat po, Congresswoman Garin, again, dito sa time na binigay niyo sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, ma'am, at ingat po. Maraming salamat. God bless. Sa aming pagbabalik, mga Pilipinong walang pambayad, libre nang makakapagpagamot sa mga ospital ng DOH. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
29 na bagong online endorsers ang sinampahan ng reklamo ng grupong Digital Pinoys. Nang hinayang ang grupo na walang binanggit ang Pangulo sa issue ng online gambling sa kanyang State of the Nation address. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Naghain ng reklamo ang grupong Digital Pinoys laban sa 29 na endorsers ng online gambling noong Martes. Ito na ang ikalawang batch ng mga endorsers na hinainan ng reklamo ng grupo matapos ang naunang 20 endorsers kung saan 4 ang tuluyang inaksyonan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at isinara ang kanilang Facebook pages. Ito ay sila Sash Nalaparan, Boy Tapang, Mark Anthony Fernandez at Kuya Lex TV. Ayon sa national campaigner ng Digital Pinoy na si Ronald Gustilo, nang hinayang sila nang hindi man lang ito nabanggit sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, nakakagulat no kasi ang pakiramdam namin na build up naman yung issue ng online gambling, and even the president himself has commented na maraming ang nasisirang pamilya dahil dito, and there were later pronouncements na pinag-aaralan yung magiging policy ng palasyo. This was through Yusek Claire and ES Bersamin, I think, no? So, sayang na hindi na-discuss. Ayon kay Gustilo, bagamat hindi nabanggit ng Pangulo, patuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Formal din nating hihingin sa PAGCOR yung pagbabawal sa mga ads ng mga gambling platforms, ng mga online gambling platforms sa mga social media platforms, sa mga super apps, sa mga e-wallets. Pero definitely hihingin na natin ito sa PAGCOR. Nang sa ganun, kahit wala pang policy yung direction mula sa palasyo, ay meron ding maging basis yung PAGCOR sa kung bakit kailangang ikonsidera na ipagbawal yung ads sa mga platforms na madaling ma-access ng ating mga kababayan. Umaasa pa rin ang grupo na tuluyan ang magkakaroon ng pulisiya ang pamahalaan tungkol sa online gambling. Ito man ay mas mahigit na regulasyon o total ban. Samantala, bukod sa mga endorser ng online gambling, pinaiimbestigahan rin ng grupo ang mga social media pages na nagpakalat ng maling impormasyon noong kasagsagan ng bagyong Emong at ng Habagat. Kabilang na dito ang dating mamamahayag na si Jay Sonza na nagpost ng di umano'y maling impormasyon na bibigay at masisira na ang Bustos Dam na pinabulaanan naman ng National Irrigation Administration. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Itinanggi ni Senate President Cheese Escudero na kumita siya sa 2025 national budget, partikular para sa pondo para sa Sorsogon. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona. Kaya na nga ba ng hanggang Lunes? Demolition job. Ganyan inilarawan ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat mula sa isang online news site na nagpasok umano siya ng 142 billion pesos sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa ipinasang 2025 General Appropriations Act. Ayon sa report, 2 beses umanong pumunta sa Batasan Pambansa si Escudero noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee meeting. Sagot dyan ni Cheese, sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Ayon pa sa ulat, pinuntahan din ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez para masigurong naisama sa budget ang insertion ng senador. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali. Git pa ni Escudero, paninira lang ito at malamang ay galing ito sa Kamara. Itinanggi naman ng Kamara na sila ang may pakana ng report kay Escudero. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Sa gitna ng sigaw ng mamamayan para sa libreng serbisyong pangkalusugan, iginiit ng Department of Health na libre ang basic accommodation sa mga pampublikong ospital. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Christian Bascones.
Namimilipit sa sakit ang dalagitang si Rina maliban sa lumuluha at namamaga. Parang may tumutusok raw sa kanyang kanang mata. Kala niya isa lamang itong pangkaraniwang sore eyes. Pero nagtataka siya bakit hindi umeepekto ang gamot na binigay sa kanya ng nagmagandang loob na kapitbahay na si Raquel. Hindi na siya makatulog ng mahimbing dahil sa sobrang sakit ng kanyang mata. Hiwalay ang kanyang mga magulang. Wala rin raw sa tamang pag-iisip ang kanyang ina. Kaya siya na lamang ang naghanap ng paraan para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-ina. Umi-extra na lamang si Rina sa pagbabantay ng munting tindahan na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi ako sanay sa ospital. Sanay lang ako dito. Wala nga trabaho si mama. Hindi pa po siya nadadala kasi sa ospital eh. Tsaka wala rin pong nag-aasikaso sa kanya kasi nga po yung mama niya. Ganun. Ni gamot nga po hindi siya pinapainom ng gamot. Pero ayon sa Department of Health, hindi na dapat mangambang pumunta sa mga pampublikong ospital ang ating mga kababayan dahil sa zero balancing billing para sa mga Pilipinong walang pambayad. Ayon sa DOH, ang programang ito ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinopondohan ng mga ahensya tulad ng PCSO, PAGCOR, PhilHealth at ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Sa post on a forum, nilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi lang ito para sa mga 4-piece o indigent. Lahat ng pasyente sa DOH hospitals ay kasama na sa libreng serbisyo. Bayad na bill mo dati nang ginagawa, pero sa pinakamahihirap, kailangan indigent ka o 4-piece ka. Pag na-hospital ka, no balance billing. Dito sa utos ng Pangulo, dinagdagan ang budget namin, yung tinatawag na MOOE, Maintenance and Operating Expense of the 83 hospitals of DOH, para pag ikaw ay na-admit sa basic accommodation. Hindi na tulad ng nakagisnan na nagmumukhang kawawa ang mga mahihirap na pasyente kapag nagpapa-admit sa mga pampublikong ospital dahil sa mababang kalidad ng serbisyo. Ayon sa DOH, mas pinaganda ang serbisyo kahit na sa government hospitals. Ang DOH hospitals, ang ward po, 40 of the 83 hospitals, ang ward po air condition. Isa sa mga ibinida ng Pangulo sa kanyang ika-4 na zona ay ang pinalawak na serbisyo ng PhilHealth, lalong-lalo na para sa mga may malubhang karamdaman na malaki ang kinakailangang bayaran sa ospital. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. May inilaan na ring pondo para makatulong sa may cancer at iba pang mga karamdaman. Pero para kay Aling Yolanda, na inabutan pa ng news team na nagpapahinga matapos ang mahabang pila sa ospital sa gitna ng mainit na panahon para sa libreng check-up, mas makakatulong daw para sa kanya kung pati gamot ay libre. Ayun lang, sarili mo yung panggasto sa gamot. Titingnan ka lang nila pero ang gamot sa'yo. Hindi naman libre yun. Lalo ako, insulin ako. Kasi mahal yun eh. Sabi ni Marcos, sa ospital libre. Eh, yung gamot hindi naman libre yun eh. Sa kabila ng mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa kalusugan ng mga mamamayan, marami pa rin ang mga naghahangad na sana'y maabot ng mga serbisyong ito ang mga Pilipino hanggang sa laylayan. Christian Bascones ng PRTV News, umaarangkada sa pagbabalita. Umaasa si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaari pang baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa pasyan ng Supreme Court, labag sa konstitusyon ang impeachment proceedings dahil nilabag nito ang patakaran na hindi maaring magsimula ng higit sa isang impeachment laban sa parehong opisyal ng pamahalaan sa loob ng 1 taon. Maghahain ng motion for reconsideration ng Kamara sa pasya ng SC. Ayon kay Carpio, dapat magbunsod ito ng oral argument sa issue. Naniniwala si Carpio na dapat bawiin ng SC ang naging desisyon nito dahil wala namang naunang impeachment proceedings na formal na sinimulan. Dagdag pa ni Carpio, hindi dapat ikonsiderang 1-year bar rule ang ika-4 na reklamong inendorso ng Kamara sa Senado dahil ang 3 naunang reklamo ay ini-archive lamang. Ilang araw nang mainit na pinag-uusapan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
Para makakuha ng ibang perspective sa issue, live via Zoom, makakausap natin si former IBP President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon po, Attorney Cayosa. Good afternoon at magandang hapon sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Attorney, may kinabukasan pa ba ang impeachment ni VP Sara Duterte matapos sabihin ng Korte Suprema na unconstitutional ito? Meron naman. Hindi ho naman yan yung katapusan ng impeachment. So there are many ways by which the impeachment can move forward. Pero yun nga po kumbaga pwede silang mag-file is by after po ng February 5, 2026, tama po, Attorney? But yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero tandaan natin, yung Senado, nagsimula na sila. They already convened as an impeachment court. Ngayon, sa Constitution, it is very clear in the Constitution that when it comes to impeachment matters, that's the sole authority and power and prerogative of the Senate as an impeachment court. Wala yan sa Supreme Court. So that's what we call in constitutional law constituent power of a co-equal branch of government. So despite this ruling, the Senate, if they want to proceed with their constitutional mandate and their constitutional duty, since naka-convene na sila, they can proceed and discuss the merits of the case. They can, as a body, decide to just follow what the Supreme Court says. Wala tayong jurisdiction. Pwede rin, after looking more carefully at the facts and the Constitution, most importantly, and existing decisions and constitutional policies o mga doctrines, maaari nilang sabihin, we will proceed and hear the evidence. Because at the end of the day, that is what the process is supposed to do. Hear both sides and they decide. So these are possibilities. Pwede rin naman na they just defer, they surrender their mandate as an impeachment court and sige, dun na lang sa sinasabing next year na lang sa February. So these are all possibilities. There's also possibility if the House of Representatives would file the MR, as they say they would, that the Supreme Court can hopefully see its error and correct itself. So that's a possibility. It may be remote, but it's one of those three possible scenarios. Pero Attorney, di ba, ang mandato po ng Konstitusyon sa Senado ay forthwith proceed. Pero kumbaga, dapat talaga is ituloy nila. Pero yun nga sinasabi. Despite the Supreme Court ruling, are you saying, Attorney Cayosa, no? Kasi tama po kayo, mukhang remote na yung possibility na kahit na mag-file ka ng motion for reconsideration and i-admit ng Supreme Court na nagkamali sila sa isang unanimous decision, parang maraming critics na, well, baka raw imposible o suntok sa buwan, although they will still try. But pwede pala yun na they'll still continue despite the ruling of the Supreme Court. Well, under MR, of course, maraming nagsasabi suntok sa buwan, but if you talk about integrity and upholding the Constitution, which is the duty of all branches of government, we have to understand that the Supreme Court is not above the Constitution. It cannot write the Constitution. It can interpret the Constitution and all laws of the land, but it cannot write the law. It cannot write the Constitution. So having said that, posibleng suntok sa buwan, but in the glare of public scrutiny and mga lumalabas ngayon emerging facts, kasi hindi niya na mapapalitan ho kasi yung facts maaring magkamali sila sa opinion or doktrina, pwede nilang baguhin, but yung facts hindi pwedeng iba yan so that's very glaring. So ngayon kung lalabas na ganun nga yung pangyayari at untenable yung posisyon nila, I think it would be the highest service to the country and the highest form of integrity to correct yourself if it is clear that you were wrong. So, suntok sa buwan, but I think sasaludo tayo sa kanila if they have the humility and the courage to uphold the Constitution and correct themselves kung meron nga silang factual error or logical error. So, ito yung tinitingnan natin ngayon, ang karakter ng Supreme Court. Doon naman sa Senado, malinaw ho kasi na sila yung sole court dito. They are supreme.
insofar as impeachment is concerned. So maintindihan din natin ang paningin ng ilang mga senador na dapat gawin pa rin natin ang ating trabaho. Sa atin namang mga taong bayan, it's good that we discuss this openly, respectfully, but it's our not only our freedom of expression, but I think it's our duty as citizens to point out kung may nakikita ang mga iba na maaring kamalian o hindi katanggap-tanggap. Because at the end of the day, it's the Constitution that should be prevailing, not any branch of government. Yung Supreme Court yan dun sa judicial branch. So that has to be understood. Hindi ganitong kasimple yung pangyayari. So maintindihan din natin kung magkaroon ng sariling pag-iisip yung mga senador sitting as impeachment court. Opo. And Attorney, may anong comment nyo lang dito? May mga nagsabi na nag-overreach yung SC sa naturang desisyon. Marami na nagbigay ng opinion. Ano po yung opinion nyo tungkol dito? Well, that's a common opinion and I share the opinion. And especially now, kasi noon press release lang so hindi pa natin nababasa yung desisyon, no? At hindi natin nakikita yung mga pinagbabasehan. But now na nabasa natin yung napakahabang desisyon, no? Simpleng bagay lang naman ito pero pinahaba ng ganung kahaba. So kung titignan natin, mukhang may factual error yung Supreme Court Kasi ang sinasabi ng Supreme Court yung Francisco ruling hindi na natin yan susundin. So that's another matter. Biglang pinalitan yung doktrina, pinapenalize yung House for following that doctrine when in fact dapat prospective effect lang kung babaguhin nila yung rules. So talk about rule of just law or fairness, mukhang unfair naman sa mga congressmen. Second din, very important, yung factual error Ang sinasabi ng Supreme Court, yung tatlong naunang complaint, deemed acted upon, o kaya deemed dismissed o deemed initiated, nung hindi nyo yan finorward, hindi nyo inaksyonan at nag-adjourn kayo. So again, yung deemed initiated, wala yan sa Constitution But even that, their logic is flawed kasi ngayon lumalabas sa records, nauna namang inaksyonan yung pang-apat, yun ang naunang pinagbotohan ng mga congressman, hapon pa lang nagdesisyon na sila doon. It was only after nag-decide, i-transmit na natin to sa Senado, sa kanila in-archive yung tatlo at saka sila nag-adjourn ng alas 7 ng gabi. So paano mag-bar yung tatlong complaint na inaksyonan nila after inaksyonan nila yung pang-apat. So doon natin makikita na talagang maganda sana at kinakailangan sanang i-revisit nila. Pang-apat, nakakabahala sa atin, mga kababayan natin, kasi nga importante kasi yung balance of power So regardless of our political leanings or beliefs, hindi ito usaping politika It's not even academic. It's the interest of the country na yung its co-equal branch of government remains within its sphere of constitutional power. Hindi pwedeng aagawin niya o unduly mag-encroach dun sa poder ng kasing equal branch of government niya. Opo. So, Attorney, bilang panghuli na lang po, may mga malilikot mag-isip nagsasabi kasi karamihan po sa mga justices po ng Korte Suprema ay appointed by former President Rodrigo Duterte. So, ano po ang masasabi niyo dyan? Naiintindihan natin yung iba na sa tingin nila parang loyalty ito o na politika o kung ano-ano mang mga undue influence. Nangyayari yan kasi kung questionable yung desisyon, kung yung maayos sana at walang nagko-question, hindi dapat yan lumalabas. But as far as we're concerned, we can even set that aside. We can give everybody the benefit of the doubt so that we review the decision and its merits. At ang ating pangangalagahan yung primacy of the Constitution at saka yung
mas malawak na usapin ng accountability of high government officials. Kung pababayaan ang desisyon na ganito, na nadagdagan ng konstitusyon, mas mahirap na nating panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa mga panahong ito na matingkad ang krisis sa korupsyon. Okay, nako. Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa napakalinaw na paliwanag nyo tungkol sa issue. Napakaganda po ng take nyo. Again, maraming salamat po, Attorney Cayosa. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. Muli na namang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang lumabas sa pinakabagong tugon ng Masa Nationwide Survey ngayong ikalawang quarter ng 2025. Ayon sa survey, tumaas ng 64% ang trust rating ng Pangulo sa buwan ng Hulyo. 4 na puntos ang itinaas sa trust rating ng Pangulo mula sa 60% noong Abril. Umarangkada rin ang performance rating ng Pangulo na mula 59% ay sumipa sa 62%. Dahil dyan, naungusan ng Pangulo ang iba pang mataas na opisyal sa pamahalaan sa parehong trust at performance ratings. Ayon sa Okta Research, ang pag-usad ng ratings ng Presidente ay reflection ng majority pa rin ng Pilipino ang sumusuporta sa Presidente. Bumaba naman ang ratings ni Vice President Sara Duterte mula 58% ay naging 54% ang tiwala at bumaba sa 50% ang performance rating lalo na sa NCR at Balance Luzon. Samantala, tumaas din ang trust rating kay Speaker Martin Romualdez. Mula sa 54% ay umakyat ito ng 57%. Ibig sabihin, 3% ang iniangat ng Speaker. At sa punto pong ito, kakausapin natin si Professor Ranjit Rai. Siya po ay Assistant Professor sa Department of Political Science ng UP Diliman at Presidente ng Okta Research. Alamin natin ang tungkol dito nga po sa pinakahuling resulta ng trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang gabi po, Professor Ranjit Rai. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po nanonood at nakikinig sa atin. Okay, Prof, unahin na natin itong trust rating na tumaas po sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ano po sa tingin nyo ang dahilan ng pagtaas? Well, I think sa President talaga yung performance and trust rating nakadikit yan dun sa achievements ng gobyerno during the quarter. No? So tandaan natin, nung first quarter, no, tsaka yung first quarter, pababa ho yung yung klase na performance rating ni Presidente. Ngayon lang ho siya tumaas actually sa Okta. Etong second quarter, July 2025 survey natin, nakita natin na nag-reverse yung trend. Tumaas ho yung trust and performance niya. And I think nakadikit yan dun sa really sa government performance, no, on some issues. And makikita natin dun sa mga probes namin na noong April, bumabaho yung hunger at saka yung self-rated poverty. Food poverty lalo na, talagang malaki, double digits ang binaba. Ngayong quarter na to, from April to July, ang daming in-implement na government programs dahil na yung murang bigas, yung ating data on joblessness, bumabaho yung unemployment natin, nag-increase, no, at least ng konti, initially hanggang June yung ating inflation. So siguro lahat yan, no, lahat ng mga issues na yan kasama, kaya tumaas po yung trust and performance rating na ating Presidente. And Professor, no, bukod sa mga pro-poor projects na sinasabi niyong malaking factor kaya tumaas yung rating, tingin niyo yung ginawang balasahan sa gabinete ay nakatulong din para medyo mag-iba yung yung trust rating, naka-apekto sa trust rating ng Pangulo? Hindi siguro masyado malaking bagay yun. Ang malaking bagay talaga yung talagang naging laman ng speech niya, no, sa SONA, yung actual services ho sa ating mga kababayan. And ang tingin namin nag-improve yun, no, lalo dun sa murang presyo ng bigas, yung ating yung issue nag-improve na, nag-increase na, no, yung sa ibang wage boards, no. Opo. So may mga malilit na initiatives pero malaki yung epekto sa ating mga kababayan.
lalo na dito sa inflation, kasi ang tatlong pangunahing problema ng ating mga kababayan is really inflation, yung presyo ng food inflation in particular, lalo na sa bigas, at third yung sa wages. And gaya nga na sinabi ni Presidente sa SONA, talagang itong mga programs na ni-roll out over the last quarter. Pangapat siguro, no, lalo kala House Speaker, malaking bagay ho yung AKAP eh. Mataas ho ang support for AKAP, mataas ho yung support for all those other programs na in-initiate ng Congress. Lalo na given the fact na medyo na-mire into controversy yung ating Congress dahil nga dito sa impeachment. Nag-file yung House, napunta sa Senado. You know, depende. I think a lot of people appreciated the work of the House in particular, no? So yun yung nakita kong possible. Marami kasing possible reasons kung bakit tumaas eh. So yung possible reasons, no, na programs, initiative, policy. Okay, yung naman pong mga bumaba, bakit po bumaba? Kanina po nakita natin sa report si VP Sara and si Senate President Cheese. Well, I think malaking factor dito yung impeachment, no? Yung impeachment process, makita mo ho yung numbers ho ni Senator Cheese, kahit nominal ang pagbaba niya, bumaba siya sa Balance Luzon, sa NCR, sa Visayas, pero tumaas siya sa Mindanao, no? Tanda natin itong ating survey na to, ginawa to noong June 12 to 17. Katapos lang ho i-remand ng Senate yung sa House, no? So may impact yan. And of course, ang daming protesta, ang daming initiatives, and in the words of Senator Cheese, may PR campaign against him. Opo. So pili po na capture yun, no, ng survey namin. Kay VP Sara, of course, syempre yung continuing political noise, yung away nila with the Marcoses, no? Of course, everything to do with impeachment, lagi siya nasa labas, no? And all of us na-highlight lahat yun. So kaya siguro, hindi yung nagkaroon ng decline ho talaga sa trust and performance niya. Lalo na ngayon na politically, medyo hindi siya kasing relevant as she was before. Siyang cabinet position and all of these things. And plus, of course, yung impeachment case, no, yung kaso ng mga paratang against her. So all of that put together, siguro maaaring yun ang naging reason. Sige po, nako, Professor Ranjit, na maraming salamat. Lagi kayong available para dito sa Arangkada Balita. Again, maraming salamat po, Professor Ranjit Ray, and mabuhay po kayo, sir. Ingat po. Magandang gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa Singapore, isang kotse ang nilamon ng sinkhole. Sa kuha ng dashcam, bigla na lang gumuho ang lupa nang dumaan ang sasakyan. Agad namang nasagip ang babaeng driver na nalubog sa sinkhole na may tubig. Dinala siya sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Ayon sa mga otoridad, pansamantalang isasara ang bahagi ng kalsada nang dumaan ang kotse dahil may ginagawa sa naturang lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ang pangyayari. Idilat ang mata, huwag kang babasta-basta. Yan ang bilin ng P-pop boy group SB19 at ni popstar royalty Sara Geronimo sa kanilang latest collab single na Umaaligid. Bukod sa kanilang singing prowess, ipinamalas din ni popstar royalty Sarah G at ng members ng SB19 na sina Stel, Ken, Pablo, Justin at Josh ang kanilang acting skills sa mala crime thriller nilang music video. Bukod sa samot-saring reaksyon, busy din ang mga atin at ang mga popsters sa pag-alam kung sino daw ba ang totoong salarin sa kwento ng music video. Dahil nga dito, #1 trending ang hashtag Sara Geronimo, habang #3 trending naman ang Umaaligid music film sa platform na X. Alam mo, late na ako naka-appreciate dyan sa SB19. Nakita ko yung mga nila. Gaganda mga MTV pa lang nila. Magaling sila. Talented sa pagkanta, sa pagsayaw. Yeah, galing. Kayang-kayang lumaban Hindi sa... yung usual na kala ko boy band. Hindi, Magaling sila talaga. Ibang galing ng Pinoy. Oo. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw.
Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.